Good morning po sa ating lahat. Hallelujah. Sino pong masaya na nandito ngayon sa church? Bago po kayo tumayo, pwede mo bang itap yung shoulder ng katabi mo at sabihin mo na, thank you Lord that buhay ka. Thank you Lord kasi nasa bagong buwan na naman tayo ng taon at thank you Lord din kasi na-survive natin yung dalawang buwan. So, tayo nang tumayo at iyong kamayan ng yung mga brothers and sisters at kantayin natin yung ngiti sa ating opening song. At kantahin nga po natin yung Jesus, Lover of My Soul at inanyahan ko po si Brother Romulo Tuyas upang pangunahan po tayo sa unang panalangin. I will never let you go.
dakilang Diyos, amang mapagmahal, ikay aming pinupuri at sinasamba. Aming itinataas ang iyong banal na pangalan sapagkat ikaw ang makapangyarihang Diyos sa lahat. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyong harapan upang humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala at mga nagawang kasalanan, Panginoon. Panginoon, linisin mo po ang puso ng bawat isa upang kami maging kaaya-aya sa inyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa buhay na inyong pinagkaloob sa amin sa araw na ito. Salamat po sa mga biyayang aming natatanggap. Salamat din po sa kagalingan at kalakasan na aming nararanasan. Salamat sa inyo, Panginoon, dahil hindi po kayo nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming serbisyo sa umagang ito, dalangin po namin ng inyong presensya siyang mauna sa aming kalagitnaan, Panginoon. Panginoon, i-bless mo po ang bawat isa sa amin, pati namin ang mga magamit sa umagang ito. Simula sa sa MC, sa magpapahayag ng inyong banal na salita, at sa maglilid ng worship songs, Panginoon. Ikaw lamang aming pupurihin at sasambihin, Panginoon. Ikaw lang aming dadakilahin at walwalhalatiin. Sa iyo lamang lahat ng papuri at pagsamba. Ito ang aming saamo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sino pong excited na makarinig ng isang testimony hindi naman sa buong linggo, pero sa nakaraang 2 buwan para even hindi testimony or mag-share na lang kayo ng inspirational message po. Sino bang mauna? Aon blessing yung wakapsat. Abas sa saludsud ko Sinong na-bless sa nakaraang 2 buwan? Ay, nag-even namin. So, ay, tinagay mo. God is good all the time. Gusto ko lang din pong magpasalamat sa Panginoon sa ginawa niya po sa akin ng buong taon. And since March na po ngayon, gusto ko pong mag-thank you kay Lord sa another year na ibibigay niya sa akin. Claiming na po yun. And kahit nahuli na po ito, gusto ko pong magpasalamat kay Lord sa nangyari po nung National Fellowship po na back then po nung December, nung National Fellowship po namin, iniisip ko na po yung mga gagastusin po nun kasi pamasahe pa lang po is malaki na po. And then, doon ko po nakita yung pagkilos ni Lord sa buhay ko, yung grace na kahit hindi po natin hingiin, is ibibigay ni Lord yun. Di ba nga po is, noon we are sinners and we are not deserved na maligtas because we are not worthy. Pero yung grace ni Lord, yung kagandahang loob ni Lord na ibinigay niya sa atin, even though we're not worthy. And yun po yung naranasan ko nung National Fellowship na kahit hindi ko po hiningi, may ginamit po si Lord na instrumento para mag-provide po nung kakailanganin ko po sa National Fellowship. At naranasan ko po yun dahil sa kilos po ni Lord. And nagpapasalamat po ako sa taong ginamit ni Lord para makapunta po ako sa National Fellowship. And sorry po kasi medyo na-late po yung pasasalamat ko po kasi sobrang napanghinaan po ako ng loob kasi nung mga past few days po, past months. Ganun. And yun din po sa pag-aaral ko, nagpapasalamat din po kay Lord kasi may progress na po sa academic aspects po ng buhay ko. And
ayun po, kay mama rin po, nagpapasalamat din po ako kasi sabay po kaming madadagdagan ng taon ngayong month. And ayun, binibigay ko na po lahat ng puri at pasalamat sa kanya. At ma, halika rito. God is good. Hindi ko akalain na mag-testify din yung anak ko. Naunahan ako, sabi ko kay Sister Elda. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon sa mga kabutihan na nagawa sa buhay namin. Lalo na sa akin, talagang hindi ko talaga magsawa na magsasabi sa Panginoon na talagang God is good. Kaya nung birthday ko nung March 1, nadagdagan na naman ang edad ko, 53 na ako. Salamat sa Panginoon na buhay pa ako. At saka salamat sa Panginoon na pinagaling niya ang aking mga mata. Kaya di ko akalain na talagang sabi ko noon na, wala, di ko na kaya, hindi ko na siguro maoperahan tong mga mata ko kasi wala naman akong financial. Kaya talagang nagpasalamat ako sa Panginoon, talagang pinoprovide niya ang aming mga pangailangan. Tapos talagang nung 29, buong maghapon, nagtaka ako sa anak kong panganay na lalaki, buong maghapon, nasa bahay lang, nakahiga. Pero busy siya sa cellphone. Tapos nung pagkahapon, sabi niya, Mama, aalis ako. Ano kayang gagawin to sa anak ko? Tapos pagbalik niya, mayroon na siyang dalang mga pagkain. Tapos cake. Nabigla ako, sabi ko, wow, talagang na-surprise ako doon sa mga anak ko. Nagplano na pala sila na i-celebrate nila yung birthday ko ng advance. Kaya talagang totoo yung sinabi na the Lord is full of surprises. Kaya na-surprise ako doon kung kailan ako tumanda, mayroon na akong cake. Kaya hindi ako na makapagsalita talaga sa tuwa. Nagtaka siguro sila, bakit si Mama tahimik? Kasi hindi ko naman in-expect, hindi ko hiniling ni Lord na ganon ang mangyayari sa birthday ko. Pero ang hiniling ko lang sa Kanya na kalakasan at saka yung panampalataya ng pamilya ko, yun talagang palagi kong hinihiling. Yung mga material na bagay, wala yan, hindi ko hinihiling pero binigay ni Lord talaga. Siguro, sabi ni Lord, ibigay man natin para bago ka kukunin kita, maranasan mo naman yung mga bagay na ganyan na mag-birthday, may cake, kasi hindi ko talaga naranasan yan. Kaya talagang God is good talaga sa buhay ko at sa aking pamilya. At saka sa inyo din, God is good talaga. Pinili din ako ni Lord na mapunta dito sa family na ito, Assembly of the Firstborn. Kaya God is good. Ibabalik ko sa Kanya at papuri at pasalamat. Amen. Ante, happy birthday. Baka may handa ka pa dyan. Sino ba po ang na-bless o may blessing na ite-testify? Awanan ka, Kabsat. Kunawan nga rin nga, Kabsat ko ag-share lang na niti na-experience ko last 2 weeks ago. Not 2 weeks ba? 2 weeks ago. So, it's not a testimony but sharing lang po na yung experience ko kay God. Kasi 2 weeks ago, I was worrying po kasi alam po ng mga kasimanan na depende po sa naiuwing pera yung tagal ng bakasyon mo. So, may sabulan ako lang ang kabsatid ko Kung kwinta ako ka nagsubli. So kuna mo sa agurwariaks, then sakto mo tayo yung pinipreach po ni pastor is from the Genesis 22. So, i-study po nga scripture. Then, suddenly, yung question ko, God already answered me. So, when I studying that scripture po, nabasa ko na po yung in-answer, parang sinagot na po ako ni God doon sa question ko sa isip ko. Even hindi pa po ako nagpre-pray, pero sinagot na po niya agad doon na God will provide. So, nakaka-flattered lang po kasi I know that God is talking to me that time kasi
Yun po yung sabi niya doon sa Genesis 22 sa verse 13 and 14 na yun po, God will provide. So, ngayon po hindi na po ako nag-worry kasi alam ko na God will provide po. Yun po yung na-experience ko kay God na kahit pala hindi ka nagpe-pray, I mean, hindi mo pa pinag-pray, nalalaman na niya yung laman ng puso mo. Kasi iba talaga pag Kristiyano kasi lalo pag may faith ka, alam niya kung gaano kataas yung faith mo sa kanya. Hindi man kataas o kalakas. So, I was inspired that po na hindi po pala dapat mag-worry ang isang Kristiyano. Kasi God is answering all the questions po. So, yun lang po. At I want to ag-testimony in kakabsat. No, ako nga rin ang kakabsat ko i-prepare tagarod ti puso kan isipan tayon upang makarinig at mabless na naman ng salita ng Diyos. At tinatawagan ko na po ang aming founder ng EBC at pinakagwapong pastor sa Distrito 1, si Pastor po. God bless, Pastor. Siya po ang auditor ng ABC. Okay. Purihin po ang Panginoon. Okay. At nagre-recruit pa siya ng member ng ABC. So, may-recruit din yata niya si Brother Ton sa ABC. Okay. Purihin po ang Panginoon. ABC? Tanungin nyo na lang. Okay. Purihin po ang Panginoon. God is good. Okay, nandito na po tayo sa 3 buwan. Napakabuti po ng Panginoon. At sabi mo sa katabi mo, ang ganda mo, sister. Wow. Ayan, di ba? Okay. Puri mong Panginoon. Bakit? Kasi ang pag-ibig ng Diyos ang nagraradiate sa kanyang puso, sa kanyang buhay, sa kanyang mukha. Di ba ba? If you are in love with the Lord, pag in love ka sa Panginoon, yung aura mo ay talagang ang liwanag. The glory of the Lord is shining on your face. Nakikita po yung gloria ng Panginoon, yung kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos. God, napakabuti po ng ating Panginoon. Okay, sa ating pagpapatuloy, some of the announcement. Okay, next, sister. Okay, March 10, MC si Catherine Denise Libara at Angel May Asuncion. Okay, purihin po. Special presentation, lahat po ng birthday celebrant ng March. March 5, 2024, Tuesday. Ba't wala doon si Sister Dominga? Nasa Bataan. Wala. Kailan siya darating? Okay, so pakisabi doon sa kanila ang family devotion sa Tuesday. Okay, Sister Melda, pakitanong kung anong oras. Baka gusto niya ng hapon o gabi. Hindi ko alam. Okay. Okay, so yan po. Next, reminder pledges for the church project. Purin po ang Panginoon. Okay, mayroon na po tayong, mayroon pong nagbigay from California ng 5,000. Narinig niya po yung announcement natin sa ating online live stream, kaya nagbigay na po siya. So, dagdagan na po natin. Purin pong Panginoon. Okay, so, pakibalik na po yung mga pledges po ninyo. Ang pagbibigay po ay sa April 15. And so that we could start na po yung ating project. I-renovate na po yung ating bubong. Purin pong Panginoon. Okay, next. Prayer meeting po natin. Praise the Lord, dumarami na po ang nagpe-prayer meeting. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Amen. So, bumisita po kami nung although nag-usap kami ni Pastor Ryan J. na yung prayer meeting ay siyang naka-assign doon at saka Don Watts. Ewan ko kung nagdudulo. Siya na talaga sa Don Watts. Don Watts, nagigising talaga? Praise the Lord. Amen. Yan. Yan po. Okay, next. Okay, next po. Wala na. May announcement po sa Women's Department.
ang inyo pong district fellowship ay sa March 16. At mamaya po, meron kayong outreach sa sentro. And then after that, pagkatapos ng outreach ninyo, merong yung mga makiki-contest po ng singing, may practice po kayo after the outreach. Practice po practice. Practice. Okay. Practice. Okay. Okay. Kung minsan yung practice nagiging practice-testimony. Meron pa rin ako. Practice-testimony. Okay. Puribong Panginoon. So, saan kayo magpa-practice? Doon na. Yung mga sasama sa outreach, after the outreach, doon na rin kayo mag-practice. Amen. Puribong Panginoon. So, yun po yung mga announcement natin. Okay, so panahon na po para sambahin, papurihan natin ang Diyos sa pamagitan po ng pagbibigay natin ng ating mga handog sa Panginoon. May I call? Yan. Uy, bago. Yan, puribong Panginoon. Amen. Awitin natin. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo magbigay, and let us give our offering to the Lord. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ang magbigay, ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay mananalangin. Okay. Open your Bible to the book of Genesis chapter 22. Di pa rin po tayo tapos doon. And this is the message of the Lord. Okay. Doon pa rin tayo sa whole chapter ng Genesis, but let us read verse 5. Ganito po ang nakasulat sa verse 5. 22 verse 5. Okay? Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo ang mga asno, rito ang asno, at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo. At pinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy at ang napanggatong, dala naman niya ang apoy at patalim, at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng kanyang ama. Ama, ano yon, anak? Tugong patanong ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang korderong ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin, kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po ay pray for the healing of Sister Loisa and also Sister Melody. Nangangailangan din po ng kagalingan. Sister Noemi for healing.
Si Amber for healing. Okay, let us pray for immersion ni Gerald, guidance. May I ask Madam Amber, punta ka kay Madam Miriam. Okay, Madam Miriam, lay your hands on Amber. Okay. Okay. Okay, so yun po. Alam ko po may panalangin ang bawat isa sa atin. May kung mayroon kang mga kahilingan sa Panginoon, ikaw po ay magkaroon ng confidence na lumapit sa trono ng biyaya. Sa iyong kinatatayuan ngayon, hindi mo man may bigkas ng malakas. But in your heart, in your mind, bigkasin mo sa Panginoon, sabihin mo ang iyong mga kahilingan. Nakikinig siya sa iyong mga hinaing. Nakikinig siya sa iyong hinaing at handa niyang ibigay ang katugunan nito. Just approach the throne of grace with boldness. And by faith, you will receive the answer of your prayer. Maging ang mga nasa online platform na kasama namin, just pray sa iyong kinaroroonan ngayon, anuman ang iyong sitwasyon, anuman ang iyong kalagayan, maaring kumilos ang Panginoon sa iyong kinaroroonan ngayon. At kung anong mga panalangin mo, matutugon din yan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang mapagmahal, salamat po, tinuruan niyo kami na magtiwala sa inyo, lumapit sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Sinabi mo po sa iyong mga salita na huwag kaming magulumihan sa anumang bagay. Ngunit sa lahat ng bagay ay aming ipaalam sa inyo sa magitan ng panalangin, pasasalamat, Panginoon. At sa oras pong ito, kami po ay dumudulog sa inyo. Nananangan kami sa iyong mga salita na Panginoong Diyos, ikaw po ay handang tumugon sa aming mga panalangin. Ang iyong mga kamay ay hindi po maikli para hindi po maibigay ang aming mga pangangailangan. Hindi rin po natakpan ang iyong pandinig para hindi marinig ang aming mga panalangin. Kaya sa oras pong ito, tinataas po namin ang mga kapatid namin may mga karamdaman. Lord, nangako ka po sa iyong mga salita at naranasan ka na namin sa aming mga buhay na ikaw ang Jehovah Rapha, ang dakilang manggagamot. Panginoon, at sa pamagitan ng iyong mga latay, kami po ay gumaling. Kaya tinataas po namin, Panginoon, ang mga kapatid namin, Sister Liza, si Sister Melody, si Sister Noemi, Panginoon, maging si Amber, Panginoon, at sino man po, O Diyos, na mayroong mga karamdaman dito sa kongregasyon na ito, at maging, Panginoon, doon po sa online platform, we pray that you will touch them right now in Jesus' name. We pray for your healing, O God. Yung mga nandito po sa loob ng isang bahay na ito na may karamdaman, hindi man po naibigkas yung mga karamdaman, Panginoon, hipuin mo po ang kanilang pisikal na pangangatawan at pagalingin mo sila in Jesus' name and in Jesus' name. Oh, we pray for healing right now. Ikaw po ang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po dahil anuman po yung mga karamdaman na ito, ikaw po ang dakilang manggagamot at ikaw pong magpapagaling, magpapalakas sa amin at magbibigay ng kalusugan sa amin. In Jesus' name and in Jesus' name. Thank you, Lord, for the healing of Sister Noemi, healing of Sister Melody, healing of Sister Loisa, healing of Amber, Panginoon, at iba pa pong may mga karamdaman. Thank you for the healing and thank you for the new strength that you give to them. Thank you, Lord. Salamat po. Tinataas din po namin si Gerald sa kanyang pagsisimula sa kanyang immersion. We pray for guidance. We pray for knowledge and wisdom, Panginoon. At matapos niya po ang mga oras na naitalaga, Panginoon, para sa kanilang immersion, sa kanilang eskwelahan. Salamat po dahil ikaw po magpuprovide din ng mga pangangailangan. Thank you very much, O God. Sa oras din pong ito, tinataas po namin ang bawat isa na nandito sa loob ng bahay-sambahan na ito, maging ang mga kasama namin sa live stream, Panginoon. Ano man po yung mga kahilingan ng bawat isa na nandito, Panginoong Diyos. Pero pong nangangailangan ng iyong gabay, ng iyong proteksyon, ikaw po ang kumilos. Meron pong nangangailangan, Panginoong Diyos, ng iyong pagpapalang pinansyal at material. Pour out your blessing, O God. Kung mayroon pong nangangailangan dito, O Diyos, ng wisdom dahil kinakaharap niya po ang matinding problema sa kanyang buhay, we pray that you will give him the wisdom. Give her the wisdom, Panginoon, para mapagtagumpayan ang mga bagay na ito. Oh, hallelujah. Kung mayroon pong humihiling sa inyo, ano man po yung mga kahilingan na yan, Lord, in Jesus' name, it will be done, Panginoon. Ibibigay mo po. Wala pong bagay na mahirap sa inyo.
Do miracles upon miracles. Prove your greatness to our life. And Panginoon, para makita namin, maranasan pa namin, Panginoon, more of you. And you are the living God, the mighty God, the almighty God whom we are serving. Salamat po Diyos sa katugunan ng panalangin ng bawat isa mula pinakamatanda hanggang pinakabata sa kongregasyon na ito. Ikaw po ang patuloy na kumilos, O Diyos. Salamat po. Salamat din po sa pagtuturo mo sa amin na sambahin ka sa pamamagitan po ng aming mga handog, ng aming mga ikapo, ng aming mga pasasalamat. Tanggapin mo po ito bilang matamis na samyo sa iyong banal na harapan. Dahil ito po ay aming pagsamba. Ito po ay aming pasasalamat. Ito po ay aming pagkilala, O Diyos, na ikaw ang lahat-lahat sa amin. Kung wala ka, wala po kaming magagawa. At ikaw ang pinagmumulan ng lahat po sa aming buhay. Ang aming buhay, lahat po ng aming tinatangkilik. Lahat po, Panginoon, ay nanggagaling sa inyo. Kaya, Panginoong Diyos, tanggapin mo po ang mga offering na ito. Pasasalamat at pagsamba at pagbigay luwalhati sa iyong banal na pangalan. And we pray, O God, that continually na ibuhos mo po ang pagpapala sa amin. Patuloy mong iparanas sa amin ang iyong kabutihan, ang iyong provisyon, Panginoon, because you are the Jehovah Jireh, whom we are serving. Kaya ikaw po, Panginoon, ang magpatuloy na magbuhos ng aming pangangailangan. Lalong-lalo na po sa barangay na ito, O Diyos. You know the problem of this barangay. Ngunit ang mga anak mo, hindi mo po pababayaan. You will provide their needs, O God, in Jesus' name and in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, sa iyong gagawin. Salamat po sa iyong gagawin sa aming mga buhay. At Panginoon, tinataas po namin lahat po ng aming mga kapatiran na nasa iba't ibang lugar, sa iba't ibang dako. We pray for your protection. We pray for your guidance. We pray, O Lord, for your blessing. And Lord, we claim, O Lord, the Psalm 121, that you are our help and you will preserve our ins and out. Ikaw po ang magbibigay ng proteksyon sa amin. O salamat po, Diyos, salamat po sa iyong gagawin sa aming mga buhay. At pati na rin po, Diyos, sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Kasihan mo po ang iyong lingkod, itago mo sa iyong kapangyarihan, mangusap ka sa amin, at hindi lang namin pakikinggan ang iyong mga salita. Amin po itong isa sa pamuhay, at makita namin ang iyong kaluwalhatian. Salamat po, Diyos, thank you, and continually bless us, O Lord, as we hear your word, at sa mga gagawin pa namin sa araw na ito para sambahin at papurihan ka. Itinataas din po namin ang outreach namin, Panginoon, sa Subal mamaya. We pray that you will move in a mighty way. O God, as we will be giving, O Lord, distributing gifts, we pray na ang pinakamagandang regalo ang ibigay mo sa kanila, ang regalo ng kaligtasan. Oh, hallelujah. Salamat po at patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. In Jesus' name and in Jesus' name, amen and amen. Okay, tuloy po natin. The 5 elements of true worship. We are discussing on the Genesis chapter 22, how Abraham worshiped. And nakita po natin sa nakaraang 2 linggo na we need to have the element of our aspect of worship ay yung pong una is the preparation. And we know in the preparation, we need to have our private worship. Hindi lang po yung dito sa loob ng bahay-sambahan, this is a public worship. But before you can worship God publicly, and you will enjoy worshiping God in a public, you must enjoying your private worship or your private altar. Amen. At sana po, hindi lang po kayo sumasamba kada linggo, kundi sa bawat araw ng iyong buhay, ay sumasamba po tayo sa Panginoon. Dahil bawat araw ay ipinagkakaloob ng Diyos at bawat araw dapat sambahin, dapat papurihan ang Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako Sunday Christian. Marami kasing Sunday Christian lang eh. Okay. Pero I am a Christian talaga sa buong buhay ko. Amen? Kaya kahit po sa pribado ninyong mga buhay, sambahin ang Diyos with all your heart, in spirit and in truth. And then, pagpunta mo sa church, you will enjoy worshiping the Lord. Amen. Hindi yung pupunta ka sa church na para bang binagsakan ka ng langit at lupa. At paglabas mo, gumagapang ka na. Pupunta ka sa church na magpuri sa Panginoon dahil sa bahay mo pa lamang, sa pribadong buhay mo, pinuri mo ng Panginoon. Si Abraham, nagawa niyang papurihan ng Diyos because every now and then, he is a man of worship. That's why tinawag din siyang
Man of obedience because nagwo-worship siya sa Panginoon. As you worship the Lord, you obey the Lord. Amen? And then after that, pangalawa, diniscuss natin ng Sunday, the expectation in worship. What do you expect from God when you are worshiping? Ano yung in-expect mo sa Panginoon? Expect that something good is going to happen. Abraham, napakahirap po yung pinagawa sa kanya. Pero sumunod siya dahil sinasamba niya ang Diyos. Ang pinagawa sa kanya, iaalay niya ang kanyang anak. Pero ginawa niya ito. Bakit? Sa verse 5, makikita natin ang expectation niya. Sasamba lamang kami at babalik din kami. He has faith that kahit na mamatay yung kanyang anak, dahil iaalay ito, alam niya na bubuhayin ng Panginoon. Kaya sabi niya, babalik din kami. He expect miracles from the Lord. What God will do to you. As you are thinking, ano ang gagawin ko para sa Panginoon, of course, you will worship Him. Yung rason. Bakit ka nandito ngayon? Ano ang layunin kung bakit ka nandito? To worship God. If that is the right attitude that you have, napupunta ka sa church para sambahin ang Panginoon, then you will enjoy the very presence of God. Sabi ng iba, hindi ako na-bless sa kanta, hindi ako na-bless sa sermon. Mga kapatid, blessing comes from God. And as you are worshiping God, you will be blessed. Amen. Basta ang pagpunta mo rito, the right motive that you have, I will be going there because God had done many things to me. Maraming ginawa ang Diyos sa akin, mabuti ang Diyos, piniligtas ako ng Diyos, pinatawad ako sa aking mga kasalanan, pinagaling ako sa aking mga sakit, at dahil pinatawad, ano kaya ang magagawa ko para sa Diyos na gumawa sa akin ng lahat-lahat? If that is the attitude that you have, you are worshiping the Lord, then alam ko na ang Diyos ay may gagawin din siya sa buhay mo. Amen. Expect that God has something to do. Mayroon siyang himalang gagawin sa iyong buhay. In-expect ni Abraham yon. In-expect niya. Nababalik din kami. Ang ganda po na pananampalataya niyan. Kaya, pagpunta nyo pa lang dito, pagpasok nyo sa pintuan na yan, in-expect mo na kung ano ang gagawin ng Panginoon sa iyong buhay as you are worshiping Him. In your home, as you kneel down to your altar, umaawit ka doon, nagbabasa ka ng Bible, you are singing song, you are worshiping God, you are praying. Expect mo na habang nagwo-worship ka, may gagawin at gagawin ang Diyos sa'yo. Amen. Now, ano yung susunod? So, ano yung una? Preparation. Expectation. Let us go to letter C. Okay. Consecration in worship. Okay. Consecration in worship. Now, tingnan natin. Sa 22 pa rin tayo. Ano po yung hiniling ng Diyos kay Abraham during his private worship? At pupunta na siya sa public worship. Ang hiniling ng Diyos kay Abraham ay yung ibigay niya yung pinakamahalaga sa kanya. Anong pinakamahalaga na regalo ng Diyos sa kanilang mag-asawa? Anong pinakamagandang blessing ng Panginoon sa kanila? Yung anak niyang si Isaac. Bakit? It is the result of the promise of God to him. At doon din nakabatay yung pangako na through Isaac, ang dadami ang lipi ni Abraham. And it is a promise that the Lord has made to Abraham in his worship, in his private worship. Now, habang nagwo-worship siya uli sa kanyang tulda, worshiping the Lord in a private worship, sabi ng Panginoon, kunin mo ang iyong pinakamamahal na anak na si Isaac. Specific ha? At pumunta kayo sa dako roon kung saan iaalay mo siya sa akin at sasamba kayo sa akin. So, yung pinakamahalaga ang hiningi ng Diyos. And Abraham ay talagang was willing na ibigay the most precious thing na mayroon sila ni Sarah.
ang nag-iisang saksakoy labat. Saksakoy labat, metmetong. May maysa. Ni Isaac para ialay niya sa Panginoon. Bukas ang kanyang kalooban sa Panginoon. Bukas ang kanyang buhay sa Panginoon. Anuman ang hilingin ng Diyos sa kanya, ay kaya niya po itong ialay, ihandog. Ganito po ang pagpupuri ni Abraham. Kahit yung pinakamahalaga sa kanya, kaya niyang ibigay, kaya niyang ihandog. And that must be a true worship. Ganyan po sana ang worship. Worship requires consecration. Yung pong paghahandog, yung pong pag-aalay, rini-require niya ito. Pero ano nga ba ang tinatawag na consecration? Now, I will quote yung sinabi po ng isang writer, si Mac Conley, sa kanyang librong The Earnest Worker. Sabi niya doon, isang teacher sabi niya, will you please write in word kung ano ang salitang consecration? At sabi ng babae, sabi niya, consecration is, pag binigyan niya siya ng blankong papel, sabi niya, will I sign my name at the bottom of the blank paper? Ibig sabihin, God will write down what He want me to give. Para bang nagsulat ka, pinirma mo na anuman, kaya mong ibigay. Ang worship po ay yung kaya mong ihandog para sa Panginoon. Yung pinakamahalaga sa iyo. Ano bang pinakamahalaga sa atin? Remember Romans chapter 12 verse 1. I beseech you therefore, my dear brethren, by the mercies of God, that offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable as your reasonable act. Doon pa lang of worship. Sabi sa Ilocano kabisado ko pero basahin ko rin sa Tagalog, basahin ko na lang sa Tagalog. Ilocano ka na, dawat ngarod kada kayo ayatan nga kapsat, nagaputi kaas iti Diyos, nga daton nyo, dagiti magbagiyo, akas daton na sa bibiyag. Daytoy iti na espirituan nga panag, dayaw yo. Romans chapter 12, sa Tagalog po, ganito po ang nakasulat. 12:1. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. That is in Romans chapter 12 verse 1. Kaya it requires consecration. At ano ang iaalay mo sa Panginoon? Anong pinakamahalaga sa iyo? Yung buhay mo. Amen? Yung buhay ko. Wala na pong pinakamahalaga sa atin, kundi ang buhay na ito. Aanhin mo ang mga kayamanan kung wala ka ng buhay. Aanhin mo ang katanyanagan kung wala ka ng buhay. That's why God is asking us to consecrate, to offer our life to the Lord as a living sacrifice. Buhay na alay. At alam nyo ang ground ng consecration. Bakit natin kailangan ialay ang ating mga buhay? Because of the mercies of the Lord. Now, I am talking to you, Christian. You receive the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Amen. Tinanggap nyo na, Kristiyano na kayo. Nakikipag-usap ako sa mga Kristiyano, yung mga tumanggap na sa Panginoon. Amen. And supposedly, lahat po na nandito ay tumanggap na sa Panginoon. Kung may alinlangan, nandiyan po ang ating mga worker. Kung sabi niya, paano ba tumanggap ang Panginoon? At gagaydan nila kayo, paano tumanggap sa Panginoon?
Pero alam ko po, bawat isa sa atin, nagsisi na tayo sa ating mga kasalanan, tinanggap na natin si Jesus bilang person na pagligtas ng ating mga buhay. Mga kapatid, pero ang kahilingan na ito, ipinamamanig ko sa inyo. Sabi ni Pastor Pablo, mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. Ano ba yung masaganang habag ng Diyos sa atin? Now, if we go back to the book of Romans, if we study the book of Romans from chapter 1 to chapter 11, that is the doctrinal part of the book of Romans. Ipinakita niya doon, na Apostol Pablo, in-explain niya doon, yung pong tao, from chapter 1, verse 20, pataas na po, in-explain niya doon na ang tao ay karapat-dapat na paparusahan hanggang chapter 3, worthy to be condemned, dahil lahat po tayo ay makasalanan. Hindi po tayo nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. But the Lord, sabi niya sa 6:23, for the wages of sin is death. But, ano yung but doon? The gift of God is eternal life through Christ Jesus. Now, karapat dapat tayong mapaparusahan. Tayo po ay karapat dapat mapunta sa impyerno. Dahil tayo makasalanan. Wala po tayong ligtas doon. Ngunit, ang Diyos ay nagbigay ng kaparaanan. And that is through His Son, Jesus Christ. And how He demonstrated. Nung tayo ay makasalanan pa, in Romans 5:8, nung tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kailan? Nung tayo ay makasalanan pa. Nung tayo ay mahihina pa, si Kristo ay namatay para sa atin. And that is one of the mercies, habag ng Diyos, biyaya ng Diyos sa atin. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. It is not our work. It is not our ability. It is by the grace of the Lord. And God demonstrated that sa kanyang pag-ibig, ibinigay niya si Kristo. Kahabagan ng Diyos yon. Amen. Hindi lang yan. Nung tinanggap mo na yung regalong yon, you have been declared righteous, justified by faith. Amen. Napalintag ka. You are declared matuwid. Hindi lang yon, pinabanal ka na ng Diyos. Sabi nila, mayroon daw ikatlong santo na gagawin sa Pilipinas. Ngayon naman, babae, taga-Pasig, ay taga-Tagig. Para inimbestigan na raw kasi mayroon na pumunta sa kanyang puntod na may sakit na ginawa niya ng himala. Galing pala no. Padasan tayo mamuti mapanagatang jay puntod ni Tanghaime. Baka no ng mirakulo niya. Ano nung mga pananampalataya. Pero alam niyo po, nung tinanggap mo si Jesus Christ, hindi ka lang naging matuwid. Ikaw ay naging banal. Sabi mo nga sa katabi mo, uy, santo ka gayam. Amen. Ngayon kayo mo tanang, agpadpadlaan nyo mo tanang, sabihin, uy, santo, parang mas bagay sa akin na, Santo Rominito. Santa Princita. Huwag niya nang walang natin ganun. In reality, we have been justified, we have been sanctified, nilinis tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Yung mga kasalanan mo noon, wala na. Kaya sabi ng Biblia, Romans 8:1, there is therefore now no condemnation. Wala na po. Dagiti tao no makabasol kay palagip da, dagiti basbasol mo, ngam ni Apo Diyos, di pinakawan na ka, linipat nan. Amen. Yung mga babae, pag nagkasalang asawang lalaki, historical lang mga yan. Di ba mga brothers? Ipalagip da, pati dagiti basol mo, idagnubyo kay pailaeng. Di ba? O pinapaalala yun. Pag nag-away kayo, ganyan ka noon, nung college tayo, nang nililigawan mo ako, meron ka pang nililigawan na iba. Asawa na lang arudin. Historical talaga. Okay. Pero ang Diyos, nung pinatawad ka, kinalimutan, in-erase, dinelete, wala na sa recycle bin. Talagang totally deleted. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Totally deleted. Wala. Hindi mo na pwedeng i-restore sa recycle bin.
Sa computer kasi, pag nag-delete ka ng files, gusto mong i-restore, punta ka sa recycle bin. Di ba? Okay, tama ba yung mga IT? Recycle bin ba yon? Okay, yan. Oo. Sa cellphone, mayroon namang tinatawag na pwede mong yung mga dinelete mo na application, pwede mong i-restore. Saan mo makikita? Sa trust. Yung alam, kayong nakakalam nun. Okay. Trust bin. Okay. Now, tignan natin. Di ba kagandahan ng loob ng Panginoon? And you are elected. Pinili ka. Sabi ni Jesus Christ, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ba kagabutihan ng Panginoon yan? Ako na makasalanan, ako na hindi karapat-dapat, nakarugrugita ka tao, nakadakdakesak na tao, pinilinak ni Apo Diyos. Hindi ba kagandahan loob ng Panginoon yan? Tapos, kailangang sambahin mo ang Diyos. Ang inihilang lang ng Diyos sa iyo ay tama at totoong pagsamba sa Espiritu at katotohanan. At ang pagsamba ay sinasabi dito, kailangang may alay. At ano ang una nating ialay? We must consecrate. We must give our life so that let the will of God be done to our life. Amen. Not my will, but thine be done. Galing nating manalangin yun. Not my will, but thine be done, Lord. Gusto kong mag-asawa, Lord, pero ang gusto ko siya. Will pa ba ng Panginoon yun? Kaguray ka, Apo. Basta, Lord, bigay mo na lang sa akin kung sino ang gusto mo. Amen? Si Abraham, ang consecration, sabi nung writer, sabi niya, pirmahan mo na lang, ipirma mo na yung pangalan mo, hayaan mo na lang ang Diyos ang magbigay kung ano ang mga gusto niya. That is consecration. And Abraham, that po yung ginawa niya. Kung ano ang pinagawa ng Diyos sa kanya, yun ang ginawa niya. Alam niyo po, maraming mga Kristiyano hindi nakapagsamba ng totoo. Bakit? Hindi nila iniaalay. Many Christian ay talagang hindi nakapagsasamba dahil hindi nila nakikita ito. Most Christian come to worship to see what they can get, but they do not, sabi po rito, they do not come to commit whatever God asked them to give it to do. Alam nyo, marami tayo, pumupunta tayo sa pagsamba. Ang sinasabi natin kung anong makukuha natin. Pero hindi rin natin iniisip, ano ang gustong hilingin ng Diyos sa atin. Kaya maraming mga Kristiyano mareklamo. Maraming mga Kristiyano, ang daming mga tanong-tanong. Ang daming mga complain because they are not willing to offer their life to the Lord. They're not willing to offer their life to the Lord. So that marami. Questionan lahat nila. Ang dami. Alam niyo po, sa mature Christian, hindi mo na dapat idinudubling-dubling ipinipreach ang mga bagay-bagay na ito. Hindi mo na dapat sinasabi, give. Hindi na. Kasi automatic yon kung naihandog mo ang iyong buhay, kahit yung buhay mo nga na mahalaga na ibibigay mo, yung mga maliliit na bagay, madali na lang ibigay. Amen. O, tingnan natin. Bakit marami ang hindi nakapagbibigay ng kanyang ikapo? Kini-question pa nila yan. Hindi biblical yan. Ganito. Sa Old Testament lang yan. Kahit i-explain mo na lahat. From Old Testament to New Testament. Kahit ano pang gawin mo ng explanation, wala pa rin. Bakit? Kasi, hindi nila inaalay muna yung kanilang buhay sa Panginoon. Pag inialay mo yung buhay mo sa Panginoon, madali mong gawin ang mga command ng Panginoon. Si Abraham, he consecrated his life, kaya madali niyang nagawa ang ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Let us look Macedonia. Pastor, si Abraham yan eh. Punta natin ang mga taga-Macedonia. Yung mga taga-Macedonia, sabi nila, doon sa 2 Corinthians chapter 8 and 9, sabi niya, naibigay nila, nakatulong sila kay Apostol Pablo sa misyon. Kahit sa tindi ng kanilang kahirapan, sabi niya, nagbigay sila, sabi niya, more than their abilities. Sabi niya doon, more than pa sa kakayanan nila. Bakit nila nagawa ito? Una, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Buksan ninyo sa 2 Corinthians chapter 8 verse 5. They first give their life to the Lord. Buhay muna. Amen? Buhay muna.
Mabalin mo dayaw kinihapo Diyos. Uray agsaksakit deta sakam, mabalin mo taglagto. Tainted mo deta biyag mo kinihapo Diyos. Amen. You can give your time to the Lord because you worship the Lord. You have given your life. Amen? Bakit? Anong napapala ng mga pumupunta sa yung mga kasama ko, excited sila kahit na sabihin ko, alis tayo rito ng alas 6. Talagang alas 6, bago alas 6, bihis na sila. Nakahanda na yung mga baon dahil alam nila na malayo yung biyahe, may kape. Nakatimpla ng 3 termos na kape. May 4 na supot na tinapay. Tapos yung kasama namin, sabi niya, makakatulog si pastor pag ganyan ang mga pagkain. Bumili pa siya ng pangpa-UTI. Diba? Bakit? Nagsasakripisyo. Anong balik sa kanila? Hindi yung balik. Ginagawa nila yon para sa Panginoon. Amen. Bakit pa ako mag-outreach? Ang dami na ninyo. Bakit pa ako pupunta sa Malasike? Bakit pa ako pupunta sa San Carlos? Ang dami na ninyo rito. I will enjoy my comfort zone. I will enjoy my comfort zone. Bakit? Ang dami na ninyo. Purihin pong Panginoon. Amen. Kung material blessing, mag-love offering lang kayo ng tag 10 pesos, mabubuhay na ako. Sa totoo lang. Bakit pa ako mag-outreach? Anong mapapala ko doon? You know what? Because God has called us to that ministry and we want to worship God to that calling that we have. Amen. Ganun yun eh. Yung pag-ibig mo sa Diyos at pag-aalay mo ng sarili ay yun po ang una. So that anything, pagod ka man, ang hirap kaya. Magdadrive ka ng 2 oras. Pagkatapos mo doon, pahinga ka lang konti, preach ulit. Merienda konti. Uwi ulit. Makatitiling pa itibusis na hindi kakadwak. Di ba? Agkansyonda, lalo mo makaturog. Di ba? Pero alam niyo, bakit natin ginagawa ito? Hindi lang para sa sarili. Ito yung pinuutos kasi ng Panginoon. At bakit nagagawa natin? Because we worship the Lord. At bakit we-worship natin ang Panginoon? Because we consecrate our life. Bakit nagsasakripisyo kayo? Ang iba sa inyo, inaantok na, nakikita ko, kawawa naman kayo. Ang iba gutom na. Bakit nagtitiis kayo na nakikinig sa sermon? Because you want to worship God. Amen. At bakit kaya nyo? You offer your life to the Lord. Amen. Pumupunta kayo rito, ibinigay nyo ng buhay nyo sa Panginoon. Tingnan nyo po mga kalalakihang ito. Ito, inialay nila kanilang mga buhay sa Panginoon. Supposed to be ngayon, alam nyo kung nasaan sila? Naka-enroll na sila sa flying school. Alam nyo yung flying school? Lugis. Stanges, pero nandito sila, nakikinig ng salita ng Panginoon. Amen! Yung iba rito, baka nandun na sana, agpalpalitada. Pero nandito, purihin mo Panginoon. Nakaupo dyan. Yung isa, nandyan na, yung isang mga kapatid natin dito na siguro. Pero nandito siya because he offers his life. More than his work. But because he offers his life, hindi bali yung trabaho, darating ang pagpapalang Panginoon. I offer my life to the Lord. Amen? You can worship the Lord. Kaya nga po, minsan, tignan po natin, inialay na natin ang ating buhay sa Panginoon eh. Kaya nagagawa natin. Amen? Si Abraham nagawa niya. He consecrated his life so that anuman ang hilingin ng Panginoon sa kanya, yun ang bibigyan ng Panginoon. Indaton mo tibiyag mo kiniha po Diyos. Kunin po Diyos, anak, ag-pledge ka para di church. Manu, Lord, 10,500. Ang laki naman, Lord. Tawad. 500. Tapos, magbigay ka ng pledge mo, anak. 500. Ang laki naman, Lord. 5 peso na lang. Alam mo, pag sinabi ng Panginoon,
Naibigay mo yon? Alam niya na may gagawin siya. I want to give my testimony to you. Mayroon pong nangyari sa akin when I was still young in the ministry. Talagang may pera ako. Nariga mo taon ti kwartana niya. Ti kahit ko ngamin nga overcome da yung baga di antik. Nga kunan, pastor ka kano. Ti pastor kano awan mo kwartana. Pastor Ryan J, awan mo kwartam? Do kwarta ni Pastor Ryan J. Mali yung umutang kanya na. Do kwarta na dayta. Nagdo overtime na. Do pa iti incentives na. Ngay. Nga mamuyo ka kabsat kastoy. Iti naman kung dahil imbaga ni Apo Diyos nga itad ko dajay nga kwarta. Iti may nga kabsat. Kunak na itad ko, naman ni kwarta kon. But because the Lord said, intad. Manidaw ti Apo, awang pa'y may sangal daw, sinuktan nan. Amen? Ganun ang Panginoon. Si Abraham, hindi yung anak, ibinigay. Anong ipinalit? Di ba? Mga kapatid, hindi natin pwedeng questionin ang Panginoon. Kung nagsabi siya, mayroon siyang nakahanda para sa'yo. Amen? Amen! May nakahanda po siya. Naranasan na natin yan eh. Kaya nga po, sa akin po, hindi na issue. Makipagdebate sila sa akin. Sabi nila, Old Testament, New Testament. Basta kung sinabi na po, ibigay mo to, give it. Sa akin nga, yung ikapo. Mas mahirap sa amin ang ikapo. Alam ng mga treasurer yan. Kasi kayo, pag nag-ikapo kayo, linggo-linggo. Di ba? Linggo-linggo kayo. Sister Cecil, linggo-linggo ka, no? O, monthly. O. Sa amin, quarterly. Magsasubmit kami ng tithes namin quarterly. Yung income mo ng buong 3 buwan, bibigyan mo ng ikapo yun. Ay, masayangang hamungin daton, yibiyag mo kiniapo Diyos, makitam da jay, nagsayang da ito yun. Makagatang titalo nga cellphone da ito yun. Wino may nga da jay, cellphone nga kwa nga, uri mapilidan ti bulldozer. Oh, mayroon na raw cellphone na ngayon. Kahit masagasaan ng bulldozer. Hindi raw mawawarak. Kunyan ko dito ka cellphone-an. Oh, makakabili na ito ng cellphone. Sabi ko, makakapasyal na kami ni Pastora sa Thunderbird. Oh, di ba? Sa Dampay. Dampa. Makakain na kami sa Dampa, sa Sungayan Grills. Pero hindi mo natitignan yun eh. Ang titignan mo, it is commanded by the Lord, and because you love God, you give it. Amen? Amen! Yung isa naming pastor, alam nyo ba yung isa naming pastor? Yung highest, pinaka number 1 sa giving na church sa Pangasinan. Pinaka number 1 ang tithes niya, hindi ko sabihin kung anong church, ang tithes niya ng 3 months, nag-submit siya sa district ng 33,000. Magkano yun, bari per month? 33,000. Ha? 33,000. 11,000. Magkano yon? Magkano ang 11,000 ang monthly niya? Ang tithes niya monthly. 10% lang yon. Magkano ang monthly niya? 110,000. Mayroong pastor tayo sa Pangasinan. Ganon ang allowance. Okay. Yun ang number 1. Number 2 lang tayo. Number 2 lang tayo. Imagine, kung ikaw yung pastor na yon, 33,000. Anong mabibili nun? Diba? Marami nang mabibili yon. Alam mo kung ilan ang anak nun? Ilan ang anak niya? 4. Oh, wala pang may asawa. Ibig sabihin, nakadepende sa kanila pa. So, ibig sabihin, bakit kaya niyang ibigay? Why? Because he loves the Lord and he consecrated his life to the Lord. Purihin pong Panginoon.
So anong pinagtukan natin dito? Kakabsat ken gagayam, noy ayatam ni Apo Diyos. What is 10% in the sight of the Lord? No indaton mo tibiyag mo. Anya tinapatpatag, jabiyag mo, wino jay sa 10%. Jabiyag mo, di ba? Kitimbaga mo indaton mo tibiyag mo kini Apo Diyos. No indaton mo tibiyag mo kini Apo Diyos, it will follow, logically speaking, madali na lang yan. Illogical, pero yun lang hindi mo maibigay, kaya mo bang ibigay yung buhay mo? Logically speaking, Lord, I worship you, I give my life to you. Totoo ba yun? Sabi naman, give your tithes. Hindi mo maibigay. Are you really? Did you really consecrate your life? Kaya nga minsan, inconsistent tayo eh. Inconsistent tayo sa ating mga sinasabi na we have offered our life to the Lord, and then, hihiling sa iyo ng Panginoon, hindi mo maibigay. Sabi ng Panginoon, yung anak mong yan, yung pinakamatalino mong anak. Pwede bang gamitin lang kita, Sister Tin? As an example. Halimbawa, si Sister Tin, yung pinakamatalino yung anak, si McLean. Si McLean, pinakamatalino yung anak, sasabihin ng Diyos kay Sister Tin at saka kay Brother Joe Junior. Okay. Sabihin niya, Tin and June, I want McLean as your offering and will become a pastor. Sabi ni John, ang pangarap ko sa anak kong yan ay maging kapitan ng barko. Sabi ni Tin, hindi kapitan ng barko ang gusto ko sa anak kong yan, maging kapitan ng eroplano. Piloto. Pero sabi ng Panginoon, ibigay niyo sa akin. And because Tin loves the Lord, sabi niya, yes, I'm willing, Lord. Kunin mo siya as a pastor. Sabi ni John, Lord, pwede bang si Kwan na lang? Si Diyos na lang. Diba? Mga kapatid, yun notice ng Panginoon eh. Kaya nga ibig sabihin, if you have really offered your life, si Abraham, nakaya niya. Bakit? Kasi ibinigay niya kanyang buhay. Kaya mo nang ibigay kasi inoffer ng Panginoon. Inoffer mo ng buhay mo sa Panginoon. Madali na lang eh. Sabi ng Panginoon, anak, magpasting ka 3 araw. Lord naman eh. Pwede bang 1 meal na lang? Oo. Pero mga kapatid, madali na lang po. Alam niyo ang solusyon ng lahat para madaling sundin ang utos ng Diyos ay pinapagawa niya sa iyo? Consecrate your life to the Lord. Consecration is required in worship. Amen. Gaya rin sa ibang profesyon yan. Di ba sabi nila sa mga military? Ako, pangarap ko nung maging militar eh. Kaya nga, natapos ko ang mga trainings ko rin. Pwede nga akong magpa-ikwan sa reservist. Kaya lang ayaw ko, magti-training ulit ako dyan. Tapos na nga ako dyan. Ayoko nang mag-sneak roll. Ayoko nang mag-duckwalk dyan. Ayoko nang mag-helicopter dyan. Ang hirap-hirap kaya. Di ba ang hirap-hirap? Pero ayoko na. Kasi pangarap ko rin noon yan eh, na maging sundalo. Pero alam niyo po, may prinsipyo kasi ang sundalo. If you are a soldier, you need to sacrifice your life. Kaya mong talikuran ang lahat-lahat for the sake of the service. Doon sa militar yon. Kaya nga lahat doon, nandun eh. Nandun mga prinsipyo. Obey first, bear your complaint. Lahat na, nandun. Eh tayo mga Kristiyano, sundalo tayo ni Kristo. Amen? That's why we are willing. If you surrender your life to the Lord, isinuko mo na kasi ang buhay mo. Kaya handa kang sumunod, masakit man. Kaya mong gawin. Si Jeremiah, sinamba niya ang Diyos. Ang sakit ng ginawa ng Diyos sa kanya. Sa akin, hindi ko kaya yon, pero kinaya ni Jeremiah. Sinabi ng Panginoon, Jeremiah, hindi ka pwedeng mag-asawa. Eh kung sasabihin niya, kay Jaden yon, Jaden, I have called you to single blessedness. Hindi ka mag-aasawa. Sabi niya, Lord, paano na yung kwan?
Pero, sample lang yun, Jaden ha. Alam ko naman mag-aasawa ka eh. Pero, mga kapatid, sometimes, madaling magsabi, Lord, I surrender all. Pero sinuko mo ba talaga ang buhay mo sa Panginoon? You come here to worship God. Pumunta ka ba rito ng buong puso? O pumunta ka rito, iniisip mo pa yung mga naiwan mo sa bahay? Iniisip mo yung lulutuin mo maya na cauliflower? Iniisip mo mamaya kung ano yung ulam mo? Iniisip mo kung ano-ano habang nandito ka? Kung nandito ka na, inialay mo yung buhay mo, kalimutan mo muna ang nasa labas. Amen! Amen! Puri pong Panginoon. Wag na yung... Kaya nga, kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan lang ang buhay kung na kay Jesus. Ano? Susunod. Okay. Kayo na makalam doon. Mga kapatid, if you want to enjoy your worship, offer your bodies as living sacrifice. Anong sumunod sa verse 2? And I will be closing. Be not conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Anong kasunod na resulta? Tingnan niyo ang resulta. Be transformed by the renewing in your mind, and that you will know the perfect will of God to your life. You will know the will of the Lord. Kailan? If you consecrate your life. Bakit nagawa ni Abraham na ialay ang kanyang anak? Alam niya na yun ang will ng Panginoon sa kanya. Bakit po? Kasi sumamba siya sa Diyos. At bakit siya nakasamba ng Diyos ng totoo? Inialay niya na ang kanyang buhay. Bakit nagawa ni Abraham lahat? Biruin mo, siya ang kauna-unahang. Alam niyo kung uso lang sa atin ang tinatawag na patron saint? Hindi uso sa atin eh. Kasi iisa lang ang ating patron. Iisa lang ang ating leader sa ating pananampalataya. Si Jesus Christ lamang. Amen! Alam niyo kung sino ang patron ng, sana kung uso? Ang patron ng mga OFW, walang iba kundi si Abraham. Oh, abroad ng abroad si Abraham eh. Oh, saan nagpunta? Mula Mesopotamia, saan nag-abroad? Saan? Sa Haran. After Haran, sa Kanaan. Gaya rin ni Sister Imelda. Si Sister Carmen pala. Napunta sa Saudi, napunta sa Lebanon, napunta sa Cyprus. Buti hindi napunta sa Malaysia. Malaysia talaga, nakakawalang malay yan eh. Nakaka-amnesia talaga dyan eh. Okay. Okay. So mga kapatid, tignan po natin. Pumunta ka rito. Nang pumunta ka ba rito kaninang umaga, siyempre nanalangin ka kanina nagising ka. Nanalangin ba kayo kanina nagising kayo? Amen. Wow. Yung mga hindi talaga nanalangin, mag-amin din kayo. Sinong hindi nanalangin kanina? Ay, wala. Praise the Lord. Ang babait naman ng miyembro ng FB. Baka naman kapag kagising mo sa kanina, sabi niya, hindi na siya nanalangin. Sabi niya, linggo naman ngayon, sa church na lang. Okay. O, nanalangin kayo kaninang umaga. Anong panalangin ninyo? I hope na pinalangin nyo, Lord, pupunta ako sa sambahan ngayon, I want more from you. Amen? Pagpunta mo rito, yung attitude mo, attitude talaga ng pagsamba. Alam nyo, napakagandang sumamba, enjoyable ang pagsamba kung nakahanda talaga yung puso mo na ialay sa Panginoon. Hanggang umay nga, mapanak man makigimong, takwa, makitak lang ni brother. Eh, kung yun lang, makita mo lang si brother, nakita mo na, yun lang, enjoy. Nakita mo ni brother at nakaabay na nga sa bali, sakit tinakam. Di ba? Eh, pag pumunta ka rito, ang attitude mo, Lord, I want more from you. I want blessing from you and I know you can do miracles upon me. Panginoon, I will give my life to you. Pupunta ako sa church na yon, pupunta ako sa church na ito para ialay ko ang buhay ko sa iyo at ang aking buhay ipagsamba. Kung ang prinsipyo lahat natin na pumunta rito, ay yung isip, puso natin ay ibigay natin para sa Panginoon,
Ang ganda pong sumamba. Amen. Amen. Lalabas ka, ang ngiti mo, abot hanggang tenga. At para kang lumalakad sa cloud 9. Di ba? Ang ganda sana. Kahit may problema kayo ng asawa mo, sumamba kayong dalawa, hindi kayo nag-iimikan, pagpasok nyo sa church, at dahil ang puso nyong dalawa ay sumasamba sa Panginoon, paglabas nyo, ang sweet-sweet na ninyo. Tapos sabi niya, Ling, hindi tayo nakapagluto. Kain na lang tayo sa KFC. O, di ba? Sa 15 fried chicken. Di ba? Oh, 15 fried chicken. Marami yan, di ba? Mayroon sa engineering, KFC, 15 fried chicken. Okay. So, ganun lang, di ba? Kaya nga po, kung problemado ka, problemado kang pumunta sa church, bago ka pumunta, ialay mong yung buhay, lalabas ka rito, maaliwalas ang iyong mukha. At tama, yung inawit natin, smile. Ang galing ni Kwan, no? Ang galing ng ating MC kanina, si sino ba 'yon? Si Kwan, si yung Roro Madrid. Oo, diba? Ganda. Tapos nag-lead ng prayer. Ngayon ko lang narinig na mag-lead ng prayer. Kaya niya palang mahabang prayer. Pwede siyang pangkurya. Oo. Si Miss Captain Ray. Captain Ray. Captain Ray, okay. So, talagang, alam nyo, pag nakahanda ka talaga, ang ganda na pinawit, smile. Kaya nga, pinuntan ko yung mga iba, hindi ko napuntahan lahat kasi pinupuntan ko isa-isa, hindi ko yung nakamit lahat. Pinupuntan ko, sabi ko, ang sabi ng kanta, smile. Yung iba, nakasimangot. Alam niyo kung bakit hindi ka makangiti? Siguro pumasok ka rito, hindi nakandang puso mo. Pero pag nakandang puso mo, nakangiti ka. Amen. Kahit may problema at wala kang pera. Sinong walang pera? Aminin niyo kung wala talaga. Huwag kang pretentious na Oo. Oh. Magkakaroon ka. Amen. Amen. Ganun yun. Sino may problema? May problema pala tayo. Ako may problema nga ako eh. Problema ko nga eh. Baka magpapakasal na naman ako. Ngayong susunod na buwan? Baka magpakasal ako susunod na buwan? Hindi ko nga alam eh, di ba? Ikaw ba naman, anak mo, kakasal na naman? Okay. Kaya sabi ko sa isang anak ko na huwag ka nang mag-aasawa. Kasi 7 ang anak ko. Hindi, 8. 8 kayo, no? 8 ang anak ko. Dami naman, pastor. Kasi maraming nagpampun. May mga ampun ako. Okay. Sino nga itang nagka-problema? Sino itang madanagan? Ngamamuyo, alam natin lahat. Pag sinasamba mong Diyos, walang problema. Amen? Na hindi malulutas. Kaya, paano matusumpungan yon? Consecration is the key. Gusto mong sumamba sa Diyos ng buong buo? Gusto mong hindi ka, yung bang wala kang agam-agam pag nagbibigay ka ng offering? Kaya nga, hindi ko pinapaawit yung mga lumang kanta ni Natang Jaime pag offering. Ano yung lumang kanta ni Manong Abraham? Ni Brother Dante? Bayadan nanto, bayadan nanto, bayadan nanto, sagot nga inted mo. Into no umay, ni Jesus nga ari, ken mangisalakan, da yubing, di mo lagawi dun. Giruangan, nalpas gimungan, or orayot di bayad, di offering ko. Pero may mali yung kantang yon. Bayadan nanto, sagot nga inted mo, into no umay ni Jesus. Anya, saan ka ito lang mapindisyonan, into no umay second coming? Kaya sabi ko nga, hindi ko pinapakanta yun. Baka tukot at daubing, agure din dyan, kagsingir. Okay. Pero alam niyo po, mga kapatid, maganda po na pag nag-o-offering tayo,
binibigay natin, Lord, sa'yo na yan. Amen. Pag binigay mo yung kapo, Lord, sa'yo na yan. Tapos nakita mo si Pastor Pader nasa CSI. Allah! Yung tithes ko in shopping nan. Binigay mo na sa Panginoon. Amen. Amen. Binigay mo na sa Panginoon. Tapos, question na rin pala. Makamumutisunan. Ngagsumbat kiniapo Diyosan. Ganun yon. Basta importante, binigay mo sa Panginoon. Amen. Umawit ka sa Panginoon. Basta importante yon. Pastor, timean. Bahala na si Pastor kung time na. Bakit? Ni Pastor Marigatan, madam na mag-preach to pay. Kaya time na nga. O, time na. Thank you. Ngay, time na. Amen. Praise the Lord. Di tayo riknaan, di pa nagbanog. Tayo tibiyag tayo kiniapo Diyos. Consecration in worship, offer first your life to the Lord. I want you to read, study, Romans chapter 12, verse 1 and 2. Meditate on it. And also, cross-reference. Basahin nyo rin po ang 2 Corinthians chapter 8. I was blessed with the word in verse 5. 8, 1 to 5, but in verse 5 says, nagawa nila ito dahil ibinigay muna nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Magagawa natin lahat ang itinatagubili ng Diyos. Masasamba natin ang Diyos ng totoong pagsamba pag ibinigay natin ng buong buo ang buhay natin. Amen? Inialay natin. Nilingkod, tumayo po tayong lahat and let us just worship the Lord. Amen? Hallelujah. Let us worship the Lord. Amen? Okay. Tinatawagan ko na po ang ating worship leader. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Lahat po ba inialay na ang buhay sa Panginoon? Kung ganon, handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Hallelujah! Pero parang hindi pa sila ready. Pagod na ba kayo? Hindi pa. Dapat hindi po tayo napapagod sa Panginoon. Ang pagpupuri sa Panginoon, wala ring limitasyon. Walang oras, walang pagod, walang resignation. Dahil ang pagpupuri sa Panginoon, dapat binibigay natin ang pinaka-the best, pinaka-great, dahil ang pinupuri natin, the ever-great King. Hallelujah! Hallelujah! Kaya naman, let us give our best in worshiping our Lord. Praise God! Lift my hands to you. I lift my hands. I lift my worship to
everlasting God. Hallelujah. Kaya nga God, hindi po kami mapapagod na aawit at magpupuri sa iyong dakilang pangalan, Lord. For we, kami po, Panginoon, na inialayan mo ng iyong buhay. God, Lord, we cannot fathom, Panginoon, kung gaano kakabuti sa amin. Kaya nga, Lord, karapat-dapat lamang na ibigay namin ang aming best na papuri sa iyo, God. Oh, we worship you, Lord. Come on, church. Sigaw mo nga ang iyong papuri sa Panginoon. Isigaw mo ang iyong pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah. You have said so. Sinabi mo na ino-offer mo ng iyong buhay sa Kanya. Sinabi mo na ibinibigay mo na ang lahat sa Kanya. Pwede bang ibigay mo rin sa Kanya ang oras na ito? Napapurihan at sambahin siya. Dakilain ang ngalan niya. At i-bless mo lang siya nang wala ka ng ibang iniisip pa. Wala ka ng ibang inaalala pa. You and the Lord alone. Purihin mo ang ngalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Oh, because our God is no other. Wala po siyang katulad. Wala po siyang kapantay. Siya lamang po nag-iisang Diyos natin. Hallelujah. Wala pong kayang ikumpara sa Kanya. Hallelujah. Siya lamang at siya lamang ang ating Diyos. Oh, God. Oh, we worship you, Lord. We worship your name, oh Lord. Hallelujah. Stars sing their praise. You who
is none like you, Lord. No deeds can compare with you, O God. Hallelujah. All the nations you have made will come and worship before you, Lord. They will bring glory to your holy name, O God. Hallelujah. Oh God. No one Hallelujah. Hallelujah to the Lord. Can we just lift our hands before the throne of the Lord this moment, mga kapatid, as a sign of our surrender, our trust, and our honor before the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. Yes, oh God, are magnificent, eternally Yes, oh God. Oh, worship your name, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah to your name, oh God. Oh, Lord, hallelujah. Oh, Jesus. Yes, Lord. Oh, God, hallelujah. Dakila ka, Panginoon. You are indeed majesty, Lord. You are indeed magnificent, oh God. Napaka-glorious mo, Panginoon. You are wonderful. You are even beautiful, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hindi po sapat ang mga salita, Panginoon, para i-describe ka namin. Sabihin kung gaano ka ka-great, Lord. Hallelujah. Oh, wala ka pong katulad, O Diyos. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Sa kabila ng aming mga karumihan, sa kabila ng aming mga pagkukulang, O God. Patuloy mo pinapakita kung gaano ka kabuti, kadakila at kagaling na Diyos, O God. Hallelujah. Kaya nga, Lord, we are so ashamed, Panginoon. Hiyang-hiya po kami sa aming mga sarili, Lord. Hindi man kami karapat-dapat sa iyong harapan. Hindi man kami karapat-dapat sa iyo, Lord. Still, God,
pagpapala mo, Panginoon. We thank you, Lord, sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. Hallelujah, hallelujah. Thank you na nararanasan ka namin sa bawat araw ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Lord, sa bawat kalakasan na pinagkakaloob mo sa amin. We will thank you, Lord, maging sa mga hope, sa bawat araw na binibigay mo sa amin, Lord. Even for the comfort, oh God, for the strength, for the joy, for everything, Lord. Oh God, tunay nga po, Panginoon, na sa piling mo, wala na po kaming hahanapin pang iba. Sa piling mo, Panginoon, sa piling mo lang kami tunay na makakadama ng tunay na kaligayahan at pag-asa, ng tunay na kapayapaan, Panginoon, oh God. Hallelujah. Kundi yun, give us, Lord God, yung patuloy na kalakasan, Panginoon, to continually serve you wholeheartedly in our life, Lord. Na hindi po kami susuko at hindi po kami mapapagod. Hindi kami magsasawa, Panginoon. Lord, hanggang sa huling hininga ng aming buhay, Lord, we will worship you. Hanggang sa huling hininga, huling panahon ng aming buhay, we will glorify you, Lord. And we will just declare how good, how great you are in our life, Lord God. Oh, we thank you for, Father God, we thank you, Lord. Salamat po sa presensya mo sa umagang ito. Salamat po na nararanasan ka namin. Salamat po, Panginoon, na meron po kami ganitong pagkakataon, Panginoon, na maranasan ka namin, ma-experience namin yung ganito, Lord. Oh, nag-uumapaw po, Panginoon, ang aming puso sa saya, sa kaligayahan na pinapadama mo sa amin, Panginoon. Bagamat hindi man po kami namumuhay sa perpektong mundo, Lord, basta iyo, Panginoon, nagiging perpekto po ang lahat sa paligid namin, Lord. Thank you. Oh, God, we thank you. We just want to thank you, Lord. We just want to thank you, God. Hallelujah. Wala na po kami ibang isisigaw at bibigkasin kung hindi ang pasasalamat namin sa iyo, Lord, sa lahat ng pinaparanas mo sa amin, Panginoon. Oh, God, thank you so much, Lord. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Ibigay nga po natin ang pinaka-the best na palakpak at pagsigaw ng hallelujah sa ating Panginoon. Hallelujah. Manatili po tayo nakatayo. And let us pray. Salamat, Panginoong Diyos, na siyang nararanasan po namin. Salamat sa patuloy na kadakilaan mo na siyang patuloy na binibigay sa amin. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pagpapalakas sa aming mga pananampalataya. Alam po namin, Panginoon, na sa kahit sa anumang mga sitwasyon po namin, Panginoong Diyos, andyan ka na patuloy na nag-iingat, patuloy na nagpapalakas, at patuloy na nagpapaalala sa amin, andyan ka lagi nakasama po namin, Panginoong Diyos. Sa linggong ito, Panginoon, salamat sa iyong presensya. Salamat dahil alam po namin, Panginoon, na na-renew na naman ang aming mga spiritual na buhay. Na-renew na naman, Panginoong Diyos, ang lahat ng aspeto ng aming mga buhay dahil ikaw ang patuloy nagpapalakas sa amin. Salamat, Panginoong Diyos, dahil alam po namin na hanggang sa mga susunod na araw, buwan, taon ng aming mga buhay, ay andyan ka na patuloy na dakila sa buhay po ng bawat isa sa amin. Kailanman, Panginoon, di ka nagbabago. Ikaw noon, ngayon at magpakailan, Panginoong Diyos, na siyang pinaglilingkuran po namin. Diyos na buhay, dahil ikaw ang Diyos na patuloy na magmamahal at patuloy na mararanasan po namin ang iyong biyaya sa bawat buhay po namin. Sa linggong ito, Panginoong Diyos, patuloy, Panginoon, na samahan mo po kami. Patuloy, Panginoon, nagabayan mo po kami at pag-kaingatan, at patuloy, Panginoong Diyos, na palakasin sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po. Natapwa, magsilago kayo sa biyaya at sa pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Magandang tanghali.